Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sukol na sukol si Sara, mga kababayan. Sabi ni Manila Representative Joel Chua, kahit pa niya si Sara Duterte mag-resign, wala siyang takas sa kanyang pananagutan. Ganun pala yun mga kababayan. At yung perpetual disqualification niya will still follow kahit mag-resign siya. Yun na ngayon ang pinag-usapan kasi sa tindi mga kababayan ng kasong kinakaharap ni Sara, na ni isa nga po, wala siyang sinasagot. So tinitingnan ng ilan sa ating mga congressmen ang possibility na pag sukol na mga kababayan si Sara, magre-resign na lang. Pero sabi po ni Congressman Joa, tuloyan niya yung perpetual disqualification. Hindi siya makatakbo. So malamang mga kababayan, tumakbo na lang palabas ng ibang bansa si Sara Duterte. Kaya po may application siya for travel. Travel authority. Pag mga kababayan, magkagipitan talaga, lumipad na lang. Kaya dapat po, mga kababayan, ang susunod na dapat gawin ngayon, yung ombudsman, may precautionary hold departure order laban mga kababayan kay Martin Romualdez. Pero kay Sara, wala. Buti ngayon may development ng balita kay Chis Escudero, may request na sila. Yan yung balita kanina. Office of the Ombudsman seeks precautionary hold departure order on Senator Chis Escudero and Maynard Ngo who are facing probe for alleged plunder, graft, and indirect bribery over flood control mesh. Yan mga kababayan, iniling nila sa Sandigan Bayan. Ombudsman humirit ng precautionary hold departure order versus Escudero at Ngo na iniimbestigahan kaugnay ng umano'y plunder, graft, indirect bribery sa isyu ng flood control mesh. Hawak ng Sandigan Bayan 6th Division ang application. Layunin nitong mapigilan ang dalawa na makaalis ng bansa habang sinasagawa ang investigasyon sa naturang kaso. So, buti naman, umaksyon na yung ombudsman at hintayin natin yung magiging desisyon ng Sandigan Bayan. Kasi nauna pa yung kay Martin Romualdez. Isunod ninyo si Sara Duterte. Kasi may usap-usapan ngayon na baka mag-resign na lang si Sara. At may application for travel authority. Kaya lang, kahit inapprove ng Palasyo Malacanang, ang reklamo kasi late. Inabort ni Sara. Hindi na itinuloy. So dapat may hold departure order din mga kababayan na ipalabas. Precautionary hold departure order laban kay Sara Duterte para amanos. Tama, fair mga kababayan. So balikan natin itong sinasabi ni Congressman Joel Chua na kahit mag-resign itong si Sara Duterte, hindi siya makakataka sa accountability. Yan Sabi po ni Chua, unang-una po, yung kanya pong pag-resign ay hindi po pag-absuelto sa kanya sa pananagutan. Dahil meron po ring nakaumang sa kanyang kaso sa ating Office of the Ombudsman. Sabi po ni Chua, chair ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa isang news forum kanina, sabi ni Chua, one reason that the Ombudsman track has not fully moved against Duterte is that she remains an impeachable official. But that this barrier falls once she steps down, allowing the legal machinery to move in full. Paliwanag mga kababayan ni Chua. In fact, dito po sa Office of the Ombudsman, kaya po siguro hindi pa makausad pagdating po sa kanya dahil siya po ay isang impeachable officer. Opo, inaantay pa po. But insofar as
yung other po, no, na mga kasama po dito sa kaso, pwede pong umusad. Pero once siya po ay nag-resign, gugulong na po ang batas. Gugulong na po ang ombudsman. Walang takas, mga kababayan, sa accountability itong si Sara Duterte. Kahit pa po mag-resign siya, tuloy ang paghabol sa kanya kasi may pananagutan siya, mga kababayan, sa batas. So sabi dito sa balita, Chua stressed that the matter does not stop at criminal exposure because the ombudsman case also carries an administrative dimension that can end in a lifetime ban from public office, which makes resignation an incomplete and inadequate escape route. So sabi ni Chua, ito pong kaso pong yan, hindi lamang po sa usaping kriminal na aspeto. Dahil yung sa Office of the Ombudsman, meron din po itong kaakibat na administratibo. At doon sa administrative, pwede rin pong maglabas ng perpetual disqualification, paliwanag po ni Chua. So madaling sabi, she can run but she cannot skate. Pwede siyang tumakbo pero wala. Hindi siya makakataka sa accountability. Kasi pati sa ombudsman, mga kababayan, paliwanag ni Chua, mayroon ding kaakibat na administratibo. At doon sa aspeto ng administratibo, pwede din magpalabas ng perpetual disqualification yung ombudsman. Wala talagang takas. She has to face the music, mga kababayan. Ginusto ito ni Sara Duterte. Siya yung may gawa ng ganyang mga katarantaduan. Di ba? Wala man nagudyok sa kanya. Yan ang paliwanag ni Chua. He then drew a distinction that he said, the public must understand clearly, which is that impeachment itself, anya, does not send anyone to jail, but it does carry two serious constitutional penalties that go to the heart of the public office. Pero just the same time, sabi ni Chua, ang impeachment po kasi, ang penalty po niyan dalawa. Removal at perpetual disqualification. Wala pong kulong yan. Yung impeachment para po sa paglilinaw sa ating mga kababayan. For that reason, he argued, a resignation should not be allowed to short-circuit the issue of perpetual disqualification, especially if the House has already endorsed the complaint and one of the express prayers has already been placed before the Senate. Madaling sabi, mga kababayan, mag-resign man si Sara, habulin pa rin siya ng Kongreso para sa perpetual disqualification prayer. Hindi na siya makatakbo talaga sa anumang public office. So tama lang, mga kababayan, kasi kahit saan mo tingnan si Sara Duterte, hindi maaari siya, mga kababayan, sa public office. Ayaw, walang respeto sa walang respeto sa institusyon, kahit sa Office of the President, mga kababayan, walang respeto. Nakita po ninyo yung kanyang sulat. Yan ang sulat ni Sara Duterte sa Office of the President. Attention, Office of the President. Thank you for the last-minute issuance of the Travel Authority. I regret to inform you that the plans have since changed due to uncertainty as to whether I will be permitted to depart. You will be receiving a new request soon. Please ensure that the necessary documents be processed and issued promptly, allowing sufficient time for the travel preparations rather than only a few hours before the intended departure. Additionally, ensuring the confidentiality in proper handling of sensitive documents would greatly contribute to maintaining effective security arrangement. God save the Philippines. Sara Duterte, Vice President of the Philippines. Minimohan, mga kababayan, ni Sara yung Office of the President as if
Under niya yung Office of the President, yung tenor ng pagkakasulat niya. Attention, Office of the President. Ganon si Sara Duterte. Walang pagrespeto kahit sa Office of the President. Ang feeling niya, emperor siya. Vice President siya, pero ang feeling niya mga kababayan, mas mataas siya sa presidente. Yung pagkasulat po, walang communication etiquette, sabi ng isang observer. Ito mismo yung post ni Lizzie David Samar. Tama ito. Ito naman ang isang pagkakataon na nagpakita ng kabastusan si Lustay. Tingnan nyo ang choice of words at tone of expression sa kanyang sulat sa Office of the President. Parang sumulat sa subordinate niya. Basahin yung mabuti. May pananakot pa. Tama ba yan? Parang walang modo. Hindi tama talaga ang pagpapalaki. Brat. Siya na nga ang nagre-request ng permit. Siya pa itong brusko. Simple rude. O simply rude. OMG. Gawin mo kay Trump yan. Patay kang bata ka. Bastos talaga. Walang office communication etiquette. Paano naging head of office yan? Ano na lang kaya ang alam niyang mabuting gawin? Can she ever be polite and nice at all? Can she ever be polite and nice at all? I'm sure she did not write this. Someone did with her instruction. Wala niyang communication etiquette. Ang feeling ni Sara Duterte, sakop niya, subordinate niya yung Office of the President. Attention, Office of the President. Ganon katindi si Sara Duterte, mga kababayan. Hindi siya bagay talaga, mga kababayan. Walang pagrespeto sa institusyon, even to the Office of the President. Sa Congress, na co-equal, mga kababayan, wala siyang respeto. So hindi siya pwede talaga na humawak ng posisyon sa gobyerno. Kailangan talaga na ma-disqualify, perpetual disqualification, at never, mga kababayan, pa na mabigyan ng pagkakataon na makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Ay hindi siya bagay sa public office po. Kasi ayaw niya ng accountability. Ang trato niya, mga kababayan, sa public office, pribadong company, pag-aari niya, na pwede niyang gastusin anumang pondo ng gobyerno na wala pong walang audit. O, di ba? O, ito pa. Nagpalabas si Sara Duterte ng statement tungkol doon sa napatay na isang UP student na encounter, mga kababayan, sa Negros yata yon. Ang feeling ni Sara Duterte, siya yung presidente na talaga. Ayan yung kanyang statement. On behalf of the Office of the Vice President, I extend my commendation to the brave men and women of the 79th Infantry Battalion of the Philippine Army under Lieutenant Colonel Eric Alfonso for your recent successful combat operation. Your courage, discipline, and unwavering commitment to safeguarding our communities are worthy of the highest respect. This achievement reflects not only your operational excellence, but also your dedication to upholding peace, security, and the rule of law. Under my leadership, imagine, under na niyang leadership niya, siya na yung commander-in-chief, we recognize the sacrifices you make in service to the nation. May this accomplishment continue to inspire unity and strengthen our collective efforts toward lasting peace and development. Yan Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines. Ang feeling niya, mga kababayan,
Siya na yung presidente, commander-in-chief, under my leadership. O di ba? Masyadong assuming po. Eh sabi ni Benji, uha, feeling president si Inday Chaki. Akala niya siya ang commander-in-chief. Kaya sa kanyang statement, sabi niya, under my leadership, bakit? Siya na ba ang pangulo ng bansa? O Inday Chaki, maya ka naman sa sarili mo. Sabi ko sa inyo, masyadong assuming. Talagang hindi po naturuan ng tamang pag-uugali. Walang communication etiquette. At wala talagang modo po. Anyway, balikan natin yung sinabi ni Congressman Joel Chua. Kaya kami po, sabi niya, sa party po namin, ako po sa paniwala ko, kahit po siya mag-resign, dapat pong mag-issue, dapat po yung issue, yung usapin po ng perpetual disqualification ay dapat din po yan sagutin o desisyonan. Kasi ang magiging prayer po dito, once na ito po ay inendorso na sa Senado, ang isa po sa prayer dito ay perpetual disqualification. Dapat po yan resolbahin po ng Senado. Chua also pushed back against claims from Duterte's camp that the recent hearings of the House Committee on Justice had turned into a fishing expedition, saying the panel is acting squarely with its rules and a manner akin to preliminary investigation, where both sides may continue submitting evidence. Unang-una, under sa aming rules, Section 7, we are allowed to issue a compulsory processes and to gather additional evidence. So maliwanag po sa rules namin yun. Ito pong ginagawa po namin, this is akin to, ibig sabihin ito'y parang parihas po sa preliminary investigation kung saan ang complainant at saka yung akusado dito po sa kanila, respondent, pinapayagan na magsumite ng ebidensya. So he added that the committee remains open even now to evidence from Duterte side, which for him only reinforces the point that what the House is doing is not ambush litigation but due process under the Constitution. So until now, maski nga po sila, magsumiti po sila ng ebidensya, tatanggapin din po namin. Kahit na hindi naman po nila i-attach doon sa kanilang answer ad cautelum. So dito po, lahat po dito bilang parte po ng due process. Lahat po yan binibigyan. Iyan problema, humingi ng due process si Sara Duterte sa Korte Suprema ng paboran yung kanyang kailingan, ayaw man yung i-avail yung due process na binibigay ng Congress. Ayaw matanong. So sabi po ni Chua, the charge of a fishing expedition falls apart for a more basic reason, which is that the proceedings are not about idle curiosity or partisan spectacle, but about constitutional accountability for the handling of public funds and public power. At saka unang-una po, ito pong pinag-usapan natin ay accountability. Ito po ay pinakang mataas. Nakalagay po ito sa ating saligang batas. Public office is a public trust. So pinag-usapan po dito ay ang pera ng bayan. Hindi naman po pera ng hindi po niya pera. Hindi po niya ito pera. Hindi po pera namin. Pera po ng taong bayan ang pinag-usapan dito. Yan nga po ang problema. Ang feeling ni Sara, yung pera ng bayan sa kanya lahat. Ayaw ng accountability. Mga kababayan, galit siya pag tinatanong. Walang tanong-tanong. Di ba mga kababayan? Kaya dapat talaga perpetual disqualification. Hindi bagay si Sara Duterte sa public office. Lalo na sa pagkapangulo. Napakawalang modo. Vice Presidente, feeling niya, Presidente na siya. Pinagbantaan yung Pangulo. First Lady, si Martin Romualdez. Openly, pinagbantaan niya.
Ganon katindi, mga kababayan. At yung kanyang pagbabanta sa sa April 29, ipagpapatuloy yung hearing ng committee. Nagsabi na yung kanyang abogado si Michael Poa, hindi daw pupunta si Sara. O di wow. You see, ganyan niya i-disrespect ang Congress, ang isang institusyon na equal branch ng gobyerno. So hindi natin dapat pinapayagan ang ganitong pag-ugali ng isang public official. Okay po? So yan man lang mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.